Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala noon na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung na yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni General Binarao. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Alam ko po, Mr. President, ang gusto po ninyong bigyan ng diin ay makilala sana ng bata sapagkat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment mong gawin niya yon, ay sa sarili niya mapanagutan niya yon. Opo. Baka sakaling kahit na sa murang edad niya, Mr. President, Your Honor, ay makapagsimula siyang maalala niya na ganun pala. Ganito pala ang magiging epekto para sa akin kung uulitin ko pa ang bagay na ito. Kasi ang nangyayari po sa ilalim ng batas, Mr. President, kaya mandatory po, dadalhin siya sa bahay Pag-asa. At pagkatapos ng isang taon po, mandatory rin gagawa po ng ulat yung social worker at doon ay pagtitibayin niya na maaaring okay na po ito, ayos na po ito, pwede na siyang ma-reintegrate sa ating lipunan. Doon lang po ba tayo nakabate doon sa report niya? Gaano po katotoo yung report niya? Kaya po tinatanong ko kanina, Mr. President, kompleto po ba yung process? Nung siya'y makarating doon sa unang araw hanggang sa ika-100 o ika-1 year niya doon ay talagang lutong-luto siya na lahat ng kanyang pinagdaanan ay contributory sa pagiging isang mabuting tao na niya. Makapagsimula siya, makabalik sa mainstream ng ating lipunan. Hindi pa po yun ang inyong tinutukoy, Opo Mr. President? Opo yun po yung... alam niyo po kasi dapat bata pa lang alam na niya yung accountability. Kung ano yung ginawa niya, dapat alam niya na. Hindi dapat alam niyo, ito po sinasabi ko, hindi po sa ibang kaso. Sa ibang kaso naman po, doon po sa batas kasi pagka 6 years below, parang probation din naman po yun. Wala naman po akong kontra doon. Doon lang sa heinous crimes. Ulitin ko po. Doon lang talaga. Yung karumal-dumal. Opo. Isipin nyo, kwentuhan lang ang puhunan mo pala. Pag ako'y pumatay na tao ng rape, na bata, ang mangyayari sa'yo, ang puhunan mo lang pagdating mo sa bahay Pag-asa, kwentuhan lang. Wala kang gagawin, kundi makikipagkwentuhan ka lang doon sa lahat ng mga ibibigay sa'yo ng gobyerno, sa mga programa doon, pero hindi ka nagbabayad ng kasalanan mo. Importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo. Sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. Yun lang naman ang kailangan na hindi mo pwedeng lagpasan yun. Kailangan magbayad ka. Ginawa mo yan eh. Pwede po bang malaman, Mr. President, nung kayo po ay unang nakagawa ng labag sa batas, anong taon po ba kayo? 10 taon po. Napakaswerte po ng intervention na ginawa ng ating bansa sa inyo sapagkat sa kabila ng maaga po ninyong pagkakalabag ng ating mga batas. Ngayon po ay kausap ko na kayo bilang isang senador ng ating bansa. Opo. Hindi ba tama na kagaya po ng inyong inaasam, lahat po ng ganun siguro kamurang edad ng mga kababayan natin o mas murang edad pa sa inyo ay kung tinapatan ng mga intervention, ng mga reform at rehabilitation para sa isang bata, di sana lahat ng batang yun ay baka sakaling susunod sa yapak ninyo, Ginoong Senador. Tama po ba yun?
Opo, tama din po. Tsaka, ma-share ko lang po, siguro po kung meron na po talagang sa panahon namin, kasi ang nangyayari po kasi noon. Ano po ba yung panahon ninyo? No? Talaga pong maloko po tayo, patron eh. Talagang, Panahon na rin po ni Senador Tulfo yung panahon ninyo? ay, o hindi ba? magkaedad lang naman po. Tulpo. Pero talaga pong, meron naman po akong biography eh. Pag nabasa po nila yun, makikita po nila talagang na-involve po tayo sa murang edad. Kaya lang po, nakikita ko po yung sarili ko kasi dito. Kung nung murang edad, ako po yung nadisiplina na, baka hindi na po ako nakulong. Ang nangyari lang po kasi, dahil nung araw, dahil ako po yung anak ng gobernador, siyempre po, pag nakagawa ka ng kasalanan, para ka na rin may batas na, anak ni gobernador yan, huwag nyo nang pakialaman. Ganun po ang nangyayari. Kaya, habang ikaw ay nakalulusot, hanggang sa naging bata ka ng presidente nung araw, si Robin Padilla, bata yan ni Fidel Ramos, huwag niyong galawin. Hanggang naayang ka pa uli, dire-diretso ka pa, hanggang isang araw, tinamaan ka talaga ng ayan na, sintensya mo. Babayaran mo na yung kasalanan mo. Doon lamang po ako nagkaroon ng pagkakaintindi. Kasi galing ka sa pinakamataas, ikaw ang superstar, tapos ginawa kang lowest mammal, bilanggo ka, kung tawagin ka ng gwardya, ka rito. Marirealize mo, boss. Marirealize mo, patron, na teka, kailangan kong magbago. Kasi pag hindi ako nagbago, ayaw kong tumagal dito sa kulungan. Yun lang naman po kasi yung tamang paraan ng rehabilitasyon. Kasi kung babalikan ko po nung araw na nakalulusot ako, boss, maniwala po kayo sa akin, hanggang nakalulusot yan, patindi ng patindi. So, Mr. President, para hindi siya talaga makalusot, naiintindihan ko po ang mga anmiyenda na gusto po ninyong mangyari. Palakasin po natin yung sa discernment. Opo. Na kinakailangang malinaw na yung batang gagawa ng paglabag, lalong-lalo na yung mga karumal-dumal na mga krimen, ay magkaroon man lang po ng talagang listahan na kapag ito ang lahat ng mga bagay na ito ay present habang ginagawa mo o nagawa mo ang paglabag na ito, siguradong meron kang discernment. Opo. At hindi ka makaliligtas sa batas kahit ang gulang mo pa ay 8, maaaring 9 o 10. So, inconsequential po rito, Mr. President, kung gaano ka kamurang edad. Opo. Ang importanteng lilitaw ay meron kang discernment, lalong-lalo na napasangkapan ka sa mga sindikato. Ibig sabihin, nakauunawa ka eh. Nalaman mo na pwede ka makipagsabuatan. At dito makikita rin, ano bang katungkulan ng magulang? Doon po papasok ang discretion. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Win Gatchalian. Move that he be recognized. Senator Win Gatchalian is recognized. Thank you, Mr. President. At alam ko halos 2 oras sumasagot si Senator Robin ng mga sagot. Pero napakaganda po itong paksa na ito dahil katulad niya, pag umuwi po ako sa Valenzuela, yan din po ang naririnig ko sa aking mga constituents, lalo na sa mga punong barangays natin, na nagrereklamo sila na yung mga bata na gumagawa ng krimen ay hindi parang napaka light o hindi masyadong mabigat yung pagbibigay po ng parusa sa kanila. Pero mga kasama, bago po ako magpatuloy, gusto ko rin pong makiramay doon sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen. At ako ay nakikisa kay Senator Robin sa kanyang damdamin dito sa mga pamilyang naapektuhan nitong mga karumal-dumal na krimen. At yun na nga, nasabi ko ho na naririnig ko rin po ito sa ating mga punong barangay, naririnig rin ho natin sa constituents ho natin. Pero mga kasama, tama po si Senator Kiko na napag-usapan ho ito namin ng mga unang panahon. Hindi ko na matandaan kung kailan yun. No? May mga unang panahon. Dahil nung inimplementa po itong batas na ito noong 2006, mayor pa ho ako at that time. No?
At isa po sa mga local government units na kaagad rumisponde dito sa batas ay ang Valenzuela. No? At nagtayo ho kami ng sarili ho naming bahay pag-asa. At gusto ko lang po ipamahagi at i-share sa ating mga kasamahan dito yung aming karanasan tungkol dito sa bahay pag-asa. Dahil nakita ko rin po nakita ko yung pagkakaiba nung bago ho ipinatupad itong batas na ito at yung pagpapatupad ng batas. Nakita ko rin po yung mga instances kung saan yung bata ay kasama ng mga matatandang nakakulong. Nakita ko ho yun with my own eyes. At minsan ang krimen ay simpleng pagnakaw o simpleng pickpocket, pero nasasama ho sila, nakakulong doon sa mga matatanda. At ang initial reaction ko ho, mali ho nga yung ginawa niya, pero tingin ko itong batang to ay hindi ho titinuto kung kinulong ho natin kasama yung mga hardened criminals. Yung talagang mga criminal ho na gumagawa ng hindi magaganda. Kaya nung ipinatupad po itong juvenile justice law, isa ho sa mga naglagay ho kami ng pondo itong bahay pag-asa. At hindi ho madali. Totoo ho yan. Aaminin ko ho. Ito na pag-usapan namin ni Senator Kiko. Napakalaking trabaho. Mas mabilis pa nga ho gumawa ng eskwelahan ng building o ng kalip. Mas mahirap po i-reforma ang isang bata. Talagang kailangan mo ng maraming oras, maraming pasensya, at maraming pag-uunawa. Dahil napakahirap po i-reforma ang isang tao. Bata man o matanda, napakahirap po. Pero nakita rin ho namin na kung tama po ang gagawin at maganda po, maglalagay ho tayo ng tamang pondo, kukuha tayo ng tamang tao na gagawa, maganda po ang ikalalabas nitong programa na ito, yung mga intervention programs sa ilalim po ng batas. Doon po sa aming statistika na nakita, yung masasabi naming successful na na-reintegrate sa ating community. At iba pa nga, dahil nasa bahay pag-asa ho sila, nagbibigay ho kami ng alternative learning system. Yung iba ay dinadala ho namin sa pag-aaral kung hindi naman po mabigat yung krimen. At nakakapagtapos sila sa loob po ng bahay pag-asa. Kaya yung aming success rate at that time is around 75% to 80%. No, successfully reintegrated. Pero aminin ko, hindi ho madali yan. Uulitin ko ho. Kailangan ho ng investment, kailangan ho kumuha ng tamang tao, kailangan ho kumuha ng mga empleyado na may puso po sa pagbibigay po ng reforma or intervention. Hindi lang yung 9-to-5 job to eh. No, in fact, ang maganda ho dito sa aming bahay pag-asa, katabi pa ho to ng simbahan ng aking ina. No, pastora ho kasi yung aking ina eh. Nagkataon lang hindi ho namin sinidya, nagkataon lang. Kaya every now and then, yung simbahan ho, nagkakaroon ho rin ng counseling, nagkakaroon po ng spiritual rejuvenation. So hindi lang po pag-aaral, kung hindi yung pagbabago nagagaling po sa puso at sa spiritual na pagbabago. No? So yun yung nakita ho namin na talagang matrabaho. So mga kasama, ang aking tanong ho sa ating kasama ay ilan na ba ang bahay pag-asa sa buong Pilipinas? Meron na ba ho tayong ganun na computation? Dahil nakita ko ho na mahalagang sangkap yung bahay pag-asa eh. No? Yan ay isa sa mga nakita ko sa batas, binabasa ko ulit, isa sa mga importanteng provision, no? Yung pagpapatayo ng bahay pag-asa. Meron na ba ho tayong research kung ilan po ang bahay pag-asa na itayo? Una po, maraming salamat po sa inyo pong mga mungkahi. Alam nyo, magandang paalala din yan sa mga local official na magkaroon pa tayo sana ng maraming bahay pag-asa. Pero sa akin pong karanasan, regional lang po ito eh. Regional. O, yun po kasi katulad nung nangyari po sa Camarines Norte, nandun sa region. Pero ang batas po, nakasaad doon is provincial at highly urbanized city. So dapat meron ho silang at least mga 105? No? 105? Meron na ba ho tayong bilang? Wala po akong eksaktong bilang ng bahay pag-asa. Ito pala yung dating former DSWD secretary ho natin. I'm sure alam ho ni